Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Si Camilo Pancraces Pascual Cascolan, Picoy, Nobyembre 10, 1964 – Nobyembre 24, 2023, ay isang Pilipinong general ng pulisya na nagsilbi bilang ika-24 na hepe ng Philippine National Police, PNP, mula Setyembre hanggang Nobyembre 2020 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos ng kanyang pagreretiro sa PNP, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Undersecretary ng Department of Health kung saan siya nagsilbi mula Oktubre 2022 hanggang sa kanyang kamatayan noong Nobyembre 2023. Siya ang unang kordillera na namuno sa pambansang puwersa ng pulisya ng bansa, nagsilbi si Cascolan ng 5 taon sa Philippine Constabulary at 28 taon sa PNP. Nagtapos siya sa Philippine Military Academy noong 1986 at naging police force noong 1992. Nagsilbi siyang Chief of Police sa 3 munisipalidad sa Iloilo noong 1990 at sa lungsod ng Taguig noong huling bahagi ng 2000. Pagkatapos ay tumaas siya sa hanay upang maging Provincial Director ng Compostela Valley Police noong 2012. Regional Deputy Chief ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao Police noong 2015, Regional Deputy Chief ng Western Visayas Police noong 2016, at Regional Director ng National Capital Region Police noong 2018. Siya ay humawak ng mga pangunahing posisyon sa pamumuno sa loob ng PNP at nagsilbi bilang Deputy Chief for Operations ng PNP mula 2019 hanggang 2020 at Deputy Chief for Administration noong 2020 bago naging Police Chief ng bansa. Dati na ding nagsilbi bilang PNP Chief mula Setyembre hanggang Nobyembre 2022. Mabibigyang linaw kaya ang mga katanungan ng mga naiwang kaanak ni Cascolan? Totoo nga kayang nilason o lingering illness ang naging tunay na dahilan ng pagkamatay ni Cascolan? Sino-sino ang mga tao sa likod nito? Bago pa man mamatay si dating PNP Chief Camilo Cascolan, pinaiimbestigahan na raw sa NBI ng kanyang mga kapatid ang posibleng paglason sa dating general. Sabi ng pamangkin at abogado ng mga kapatid ni Cascolan, naghain sila ng formal letter sa NBI noong Marso para imbestigahan ito. Hindi muna nila idinetalye ang basehan ng kanilang duda dahil mahalagang bahagi raw ito ng investigasyon. Kine-question din ng mga kapatid ni Cascolan kung bakit PNP Medical Legal ang pumirma sa death certificate at hindi ang kanyang attending physician. Wala raw nakikitang mali ang PNP dito. Out of town daw kasi ang attending physician nang mamatay si Cascolan noong November 24, kaya hiniling ng pamilya sa PNP na ang medical legal ang pumirma sa death certificate. Kalaunan, dumating din ang attending physician para kumpirmahin na lingering illness ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Hiling naman ng may bahay ni Cascolan, bigyan muna siya ng panahon para makapagluksa. Maglalabas daw siya ng pahayag sa loob ng ilang araw. Umanaw na si dating Philippine National Police Chief at Department of Health Undersecretary Camilo Cascolan. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang anak na si Jiro Cascolan. Sinasabing namatay si Cascolan ng 5:28 PM kahapon, pero hindi na binanggit pa ang detalye ng dahilan ng pagkasawi nito. Oktubre noong nakaraang taon nang maitalaga bilang Undersecretary ng Department of Health si Cascolan. Pero bago pa ma-appoint sa DOH, dati na rin siyang nagsilbing PNP Chief mula September hanggang November noong 2022. Si Cascolan ay bahagi ng Philippine Military Academy, Sinagtala Class of 1986, kung saan kasama niya dito ang mga dati ring hepe ng PNP na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde. Doble raw ang hinagpis ngayon ng mga kapatid sa pagkamatay ni dating PNP Chief at Health Undersecretary Camilo Cascolan. Ayon sa pamangkin at abogado ng mga kapatid ng dating general, bagamat namatay sa sakit, may duda daw kasi ang mga kapatid ni Cascolan sa paglala ng kanyang lagay hanggang sa siya ay mamatay noong Biyernes matapos ma-comatose dahil sa stroke. We filed a guardianship petition para maalagaan siya nung buhay pa siya. Kasama doon sa guardianship petition, nag-request kami na kung pwede, kung mamatay, huwag i-cremate. Very specific. Pero kabaligtaran daw ang nangyari matapos pumanaw ang general. Ayon pa kay Attorney Cascolan, ang ipinagtataka ng mga kapatid ng general kung bakit na-cremate ang kanyang labi kahit naroon na umano sa punerarya ang mga kawani ng NBI na handang magsagawa ng otopsiya.
Malaking tanong din daw kung bakit doktor mula sa PNP at hindi ang attending physician ang pumirma sa death certificate na siyang ginamit para agad mapakremate ang dating opisyal. Active at continuing yung investigation ng NBI. Tapos may invitations tayo sa lahat ng nakialam or naging involved sa pag-handle sa kanyang medication. We anticipate na ang heritage din, itatanong bakit tinuloy. We also anticipate an explanation from the medical legal officer na galing sa PNP, bakit niya pinirmahan. Hindi naman siya yung attending physician. Isa sa mga tinaguri ang Davao Boy si Cascolan o yung mga police official sa Davao na naging susi sa ipinatupad na anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos maging PNP chief, itinalaga siya bilang executive director ng Anti-Terrorism Council Project Management Center at pagpasok ng bagong administrasyon, itinalaga namang undersecretary ng DOH. Kaya hindi raw matanggap ng mga kapatid ni Cascolan na may duda ang pagkawala ng kanilang ipinagmamalaking general. As a family, parang hindi namin pwede ding payagan na matuldukan lang to ng ganito. Sa kanilang petition for guardianship na inihain nila pagkatapos ni Cascolan matapos ma-stroke, kasama sa subpoena ang kanyang medical records at ang kanyang mga attending doctor. Sinabi ng kapatid ng dating PNP chief na mayroon din silang mga sample ng buhok bilang specimens at hinihintay na ngayon ang resulta ng investigasyon na maaaring tumagal ng hanggang 3 linggo. Mga katanungan na hindi pa rin mabigyan ng linaw. Totoo nga kayang nilason o lingering illness ang tunay na naging dahilan ng pagkamatay ni Cascolan? Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.